kami gumraduate ng high school, 1964 yan, ano. Eh, merong kaming kaklase, kabarkada rin namin. Kabarkada ba namin na natutuwa na kami kay Rizal, natutuwa na kami kay Bonifacio, parang kami patriotiko kung ano-ano. Tapos meron pa kami, natutuwa din kami sa komunismo nang hindi naman namin nauunawa ang gaano. Ang tawag namin sa sarili namin ay the comrades, pero actually hindi naman kami. Anyway, nakatagpo yung isa naming kaibigan, nakaklase namin, ng isang tao na sabi, pwede raw siyang mag-travel sa Asia. So, naka-travel kami in short. Nakapunta kami sa China. Na noong panahon na yun, 1965 to, bawal yun. No, na pumunta ka sa China kasi, kwan yun eh, socialist, communist countries. To make a long story short, nakita namin doon ang socialismo sa China sa early years niya. Nakakita kaming commune. Tapos, okay naman. Hindi naman pinagtatataga at pinagpapapatay ang mga magsasaka. Tapos, hindi hard sell yung mga Chinese communists. Basta, you look at our communes, you come to our factories, see them. Kinukwentuhan kami about American occupation of the Philippines. Ang galing nila, yung mga kausap namin. Putsa, talo kami. Tapos medyo nabasa na namin kay Agoncillo yun. Kasi nakapag-college na kami ng konti bago kami naghuminto. Parang nabuksan ang isipan ko dun sa aking naobserbahan. At saka, ang ipagmamalaki ko sa inyong dalawa ay I saw Chairman Mao in person. Pinapansin namin ang lokal na pamamahala ng noon ay nagiging mapanupil na at nagiging tipong diktadura ng pamamahala ni Marcos sa Pilipinas. At yun ay aming sinusuri sa konteksto na ng sinasabi halimbawa sa struggle for national democracy, kung saan nadudumina ng imperialismo ang politika, ekonomiya, kultura at militar ng Pilipinas. Kung ganon kakutsaba ng imperialismong US ang rehimeng Marcos. At ito ay aming inuunawa sa konteksto na nung malakolonyal at malapyudal na lipunan. At dito namin ikukonteksto yung aming pagpapatuloy na unang kilusang propaganda. Para bang pagpipino, ika nga, nagpipino kami natuto na kami kay Recto, kay Constantino, kay Agoncillo, kay Tanyada, no? At natuto na kami sa struggle for national democracy, ay matutungo naman kami sa higit na malalim na pagsusuri ng lipunang Pilipino sa pamamagitan ng pagtalakay sa mga batayang problema sa Pilipinas, ang maikling kasaysayan ng Pilipinas, at ano ba ang susi para mabago ito, ang demokratikong revolusyong bayan. Pagdating ng 1970, sa palagay ko, supisyente na ang naitanim na ideolohiya, politika at pamamaraang pang-organisasyon simula noong 1966, kung kaya para bang natural lamang na magbubunga ito ng higit na militanteng pagkilos, kung saan makikita nga yung sigwa ng unang kwarto ng dekada 70.
pwedeng nagbago lang ang iyong kamalayan, marunong ka lang. Alam mo lang ang lipunan, alam mo ang kasaysayan. Kailangan meron kang praktika nung kaalaman na yon. So may political work ka na. Recruitment, pagbuo ng mga additional cells. Maganda na yung mga recruitment sa mga eskwelahan, maganda yung recruitment sa mga komunidad. At bale, masasabi ko na dahil sa sigwa ng unang kwarto ay lumawak na ang kasapian at higit itong makukonsolida. Kaya pagdating ng martial law ng 1972 ay meron ng kahandaan. Bagamat marami ring kulang, may mga kahinaan ang kilusang kabataan. Kaya hindi ganap na napipilan ang kilusang kabataan at naka-adjust ang kilusang kabataan sa isang pagkilos na lihim at patago. Yung malaking bahagi ng KM, ng SDK, ng Makibaka, napapaugnay sila sa magsasaka noong mayroon ng malaki-laki tayong nagawa sa larangan ng magsasaka. So basically, ang ideological struggle ay yung pagpapaloob o hindi pagpapaloob sa isang tipo ng disiplina o buhay o estilo na ikaw ay bahagi ng isang kabuuan.